Maligayang panunood po kareka. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang war action movie na may pamagat na All Quiet on the Western Front. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap noong tagsibol ng taong 1917. 3 taon na mula nang magsimula ang unang digmaang pandaigdig. Matindi ang labanan ng mga Aliman sa harapan ng gyera. Sa mga trenches ay isang sundalo ang sumisigaw sa batang sundalong si Heinrich. Nanginginig sa takot ay pinapunta siya sa hagdan at inutosang umakyat palabas ng trench. Nauna nang umakyat ang isang sundalo pero agad din itong binaril at napatay. Sa kabila nito ay tinulak siya ng kanilang komandante para sumugod. Habang tumatakbo si Heinrich papunta sa No Man's Land papalapit sa mga Pransis ay isa-isang nalalagas ang mga kasamahan niyang Aliman. Tinangkapan niyang tulungan ng isang kapwa sundalo pero nabaril din ito agad-agad. Ilang sandali pa ay naubusan na siya ng bala kaya napilitan siyang lumaban gamit lang ang pala. Matapos mapatay ang karamihan sa mga tropa, ay pinulot ng mga Aliman ang mga uniforme ng mga nasawing sundalo kabilang na ang kay Heinrich. Bago ilibing ang mga katawan, ay inaalis muna ang kanilang mga uniforme, sapatos at kanilang helmet. Dadalhin kasi ang mga ito karekap sa isang espesyal na pagawaan kung saan lilinisin, patutuyuin at tatahiin muli para magmukhang bago at ibibigay sa mga bagong recruit na sasali sa digmaan. Sa sumunod na eksena karekap ay pinakilala sa atin si Paul na isang 17 years old na estudyante. Nagkita sila ng mga kaibigang sina Albert, Franz at Ludwig sa paaralan. Tinanong siya ng mga kaibigan kung pinirmahan na ba ng kanyang ama ang mga papeles para makapagpalista sa Imperial German Army. Tumanggi ang kanyang ama pero naudyok siya ng kanyang mga kaibigan na pikiin na lang ang perma upang sabay-sabay silang apat na makapunta sa gyera. Habang nagsasalita ang kanilang prinsipal ng isang makabayang talumpati tungkol sa kahalagahan ng kanilang tungkulin para sa bayan, ay nakaramdam sila ng sobrang pagmamalaki. Punong-puno sila ng kasabikan at galak at hindi na sila makapaghintay na sumabak sa digmaan. Sa tanggapan ng recruitment karekap ay mabilis na natanggap si Paul at binigyan ng uniforme. Pero laking gulat niya nang makita ang pangalang Heinrich sa kanyang damit imbes na ang kanyang sariling pangalan. Ang hindi nila alam, ang mga uniformeng ibinigay sa kanila ay pag-aari ng mga sundalong namatay sa naunang labanan. Masaya pa sila habang papasok sa dressing room, nagkakantahan, nagtatawanan at nagbibiruan. Matapos makuha ang kanilang mga uniforme, ay pumunta na sila sa digmaan, kasama ang iba pang mga bagong recruit. Masaya silang nagmamarcha at kumakanta at walang kaalam-alam na iyon na pala ang huling pagkakataon na mararamdaman nila ang tunay na kasiyahan. Na-deploy sila sa Hilagang Pransya, 25 kilometro mula sa Western Front. Dumating ang utos para kina Paul at sa kanyang mga kaibigan na kailangan nilang mag-report sa 78 Reserve Division. Pinayuhan silang panatilihing malinis ang kanilang mga baril dahil ang mga trenches ay puno ng putik dahil sa labanan. Habang nasa biyahe, ay pinatigil sila ng isang frontline surgeon at pinababa. Kailangan kasing gamitin ang mga truck para sa mga sugatang sundalo, kaya't kailangan nilang maglakad papunta sa kampo. Habang nagmamarcha, ay isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Nataranta ang mga sundalo, kaya agad na nag-utos ang kanilang tenyente na isuot ang kanilang gas mask. Nahirapan si Ludwig sa pagsusuot ng kanyang mask, kaya tinulungan siya ni Paul. Sa kabutihang palad, ay hindi pumutok ang mga kanister ng gas, pero galit na galit pa rin ang tenyente at pinagalitan si Paul dahil huli raw itong sumunod sa utos. Bilang parusa, ay kailangan niyang magsuot ng gas mask nang hindi inaalis hanggang makarating sila sa base. Pagdating nila sa frontline, ay sinalubong agad sila ng matinding ulan at tuloy-tuloy na putukan. Ang mga trench ay halos mapuno ng tubig at dito tuluyang nabasag ang kanilang romantic na pananaw tungkol sa gyera at napalitan ito ng hilaw at maruming katotohanan ng trench warfare. Dito nila nakilala si Kaczynski na isang mas matandang sundalo. Tinuruan niya sila ng ilang survival tips tulad ng paglalagay ng kanilang nagyayelong kamay sa loob ng kanilang brief para uminit. Kinagabihan karekap ay tahimik ang paligid. Wala ni isang kalaban ang kanilang nakikita.
Naka-duty si Paul at si Albert bilang mga gwardya at maya-maya ay bigla silang nakarinig ng mga yapak papalapit. Excited si Paul at pakiramdam niya ay ito na ang pagkakataong makabaril ng mga kalabang Pransis. Gusto niyang ipakita ang galing niya sa pagbaril sa harap ng mga kaibigan. Sa kasamaang palad ay nagmintis ang putok ni Paul kaya nalaman ang kanilang pwesto. Agad gumanti ng putok ang mga kalaban at tinamaan si Paul pero sa kabutihang palad ay sa helmet lang ito tumama. No. Nanginginig siya sa gulat habang sinusuri siya ni Kaczynski dahil sa ingay na ginawa nila. Pinaalahanan naman sila ni Kat na tuwing babaril sila ay dapat agad silang lumipat ng pwesto para hindi matunton ng kalaban. Pagkatapos ay biglang nagsimula ang matinding pambobomba. Nag-utos ang kanilang komandante na agad na magtago ang lahat sa loob ng bunker. Habang nasa loob ay nagsimulang magpanik si Ludwig at sinabing gusto na niyang umuwi. Sa gitna ng tensyon ay may isang sundalong hindi na nakayanan ang takot at pilit na gustong lumabas. Sinubukan siyang pigilan ni Kat pero nakalusot ito at agad na tinamaan ng pagsabog sa pintuan. Dahil dito ay muling nalaman ang kanilang pwesto. Habang walang tigil ang pagbagsak ng mga bomba sa itaas ng bunker ay nagsimula itong gumuho. Nag-utos ang tenyente na lumabas na sila pero hindi lahat ay nakalabas sa tamang oras at gumuho ang bunker. Ilang sandali pa ay nakita nilang buhay pa si Paul na nakabaon sa mga debris at ligtas siya. Bagamat walang sugat ay halatang natulala siya at natroma sa nangyari. Hindi nagtagal ay inutusan siya ng tenyente na kunin ang mga dog tag ng mga sundalong nasawi. Habang nag-iikot siya sa basang putik ay natapakan ni Paul ang isang paris ng salamin. Kay Ludwig pala iyon at pagtingin niya ay nakita niya ang walang buhay na katawan ng kanyang kaibigan na nakahandusay sa putikan. Sa kabila ng pagdadalamhati karekap ay muling inutusan si Paul na ipagpatuloy ang pagkolekta ng mga tag ng mga sundalong nasawi. 18 buwan na ang lumipas karekap sa ika-7 ng Nobyembre taong 1918 sa tanggapan ng Supreme Army Command ay makikita natin si Matthias Erzberger na isang opisyal ng Alemanya na pagod na sa walang katapusang pagkalugi at pagkamatay ng kanyang mga tauhan sa gyera. Kinausap niya ang German High Command upang kumbinsihin silang simulan ang negosyasyon para sa isang tigil putukan sa mga Allied Forces. Samantala, si Paul ay tila sanay na sa buhay sa gitna ng gyera. Makikita natin siya sa isang okupadong teritoryo sa France. Buhay pa rin pero tila wala na ang dating sigla. Nagpunta sina Paul at Kaczynski sa isang malapit na farm para magnakaw ng gansa. Gutom na kasi sila kaya't desperado na silang makahanap ng makakain. Si Kat ang pumasok sa loob ng farm habang si Paul ang nagsilbing lookout sa labas. Maya-maya ay narinig ni Paul ang sigawan mula sa loob at nabisto ng magsasaka si Kat habang nagnanakaw. Binaril pa sila pero hindi tumama ang putok. Sa kabutihang palad ay nakatakas silang dalawa at nakabalik ng ligtas sa kampo. Pagdating nila ay agad nilang pinagsaluhan ang gansa kasama sina Albert, Franz at ang veteranong si Tihaden. Masaya ang lahat dahil ngayon lang sila ulit nakatikim ng masarap na pagkain. Habang kumakain ay nagtatawanan sila, nagbibiro at panandali ang nalilimutan ang kalunos-lunos na digmaan sa paligid nila. Kinabukasan karekap, habang nagbabalat ng patatas sa labas ay may dumaang mga lokal na babae. Sa kanilang 5, si Franz lang ang naglakas loob na lumapit at inihatid pa ang 3 babae pa uwi. Nainggit si Albert sa tapang ni Franz pero wala siyang ginawa. Makalipas ang ilang oras ay dumating ang mga liham mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Si Kaczynski na hindi marunong bumasa ay pinabasa kay Paul ang sulat ng kanyang asawa. Doon niya nalaman ang pag-aalala ng kanyang misis, baka raw hindi na siya makabalik sa normal na buhay kapag natapos na ang gyera. Kinagabihan karekap ay pinagyabang ni Franz ang scarf na ibinigay sa kanya ng babaeng Pransis na nakasama niya. Bagamat maikli lang ang sandaling ito, ay malaking bagay iyon para sa kanila na isang paalaala ng normal na buhay sa gitna ng digmaan. Kinabukasan ay inutusan sina Paul at ang kanyang mga kasama na hanapin ang 60 bagong recruit na ipinadala para palakasin ang kanilang unit. Hindi nagtagal ay natagpuan nila ang isang abandonadong warehouse at sa loob ay natagpuan nila ang mga nawawalang recruit at lahat ay patay na.
Napag-alaman nilang namatay ang mga ito matapos agad tanggalin ang kanilang mga mask at nalanghap nila ang lason sa hangin. Pagsapit ng ika-9 ng Nobyembre, taong 1918, si General Friedrich ang naghatid kay Matyas at sa German delegation patungo sa lugar ng negosasyon para sa tigil putukan. Ngunit si Friedrich ay ayaw pa rin sumuko at gigil na gigil pa rin na ituloy ang digmaan. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na umatake bago makarating ang puwersa ng mga French reinforcement. Sa gabi ding iyon karekap ay dumating ang tren ni Erzberger at formal nang sinimulan ang negosasyon. Sa kabilang banda ay ginising naman sa kalagitnaan ng gabi ang grupo ni Paul dahil may bagong utos. Kailangang pumunta sila sa front lines para maghanda sa isang pag-atake sa mga Pransis. Nagmarcha sila buong gabi hanggang sa sumapit ang umaga. Pagsapit ng November 10, 1918 ay naroon na ang mga sundalong Aliman sa harapan, nakapwesto at handang umatake sa linya ng mga Pransis. Binigyan ni Supreme Allied Commander Ferdinand Foch ng 72 oras ang mga Aliman upang tanggapin ang mga kondisyon ng Allied Forces at walang puwang para sa negosasyon. Samantala, sa harapan ng digmaan ay iniutos ng mga Aliman na umatake sa mga Pransis. Habang sila'y nagmamarcha papalapit ay bigla silang binomba ng mga artilleries. Pagdating sa trenches ng kalaban ay nagkaroon ng brutal na labanan, barilan, suntukan at saksakan. Matapos ang matinding sagupaan ay nabawi ng mga Aliman ang unang linya ng mga Pransis. Sa kalagitnaan ng labanan, sina Paul, Kaczynski at Tihaden ay nakahanap ng pagkain. Gutom na gutom silang lahat, kaya agad silang kumain ng marami. Ngunit, bigla nilang narinig ang malalakas na pagyanig na paparating. Sumilip sila sa itaas ng trench, hawak ang kanilang mga armas at nakita nila ang mga malalakas na tangke ng France na dahan-dahang lumalapit. Sinimulan agad ng mga tangke ang pagbomba sa trench ng mga Aliman. Habang nakalublob sa putik at takot, ay napanood ni Paul kung paano pinupulbos ng mga tangke ang kanyang mga kasamahan. Wala siyang magawa kundi magpaputok kahit walang epekto sa kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, ay nagkahiwalay sina Franz at Paul. Sinubukan ni Franz na tumakbo palayo para iligtas ang sarili, samantala sina Paul at Kaczynski ay nakita ang pagkakataon para pabagsakin ng isang tangke. Nilapitan nila ito mula sa likod, kinabitan ng granada sa gulong at pinagbabaril ang mga lumalabas na sundalong Pransis. All down! Get down! Put the hand grenades out! Pagharap ni Paul pabalik sa trench, ay nakita niyang muli kung paano tinutukan ng mga flamethrower ng French ang mga sugatang Aliman. Tumakbo siya para tumakas, pero tinamaan siya ng artillery, ngunit swerte pa rin siyang nakaligtas. Habang nanginginig at sugatan, ay napalingon siya at nakita si Albert na sinunog ng kalaban habang sinusubukang sumuko. No, 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 don't shoot! Don't shoot! No, 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 please, please, no, 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 no! Wala nang magawa si Paul, kundi tumakbo pabalik at hinila siya ni Kaczynski pabalik sa trenches ng Aliman.
Pagdating niya ay inutusan siya ng lieutenant na kunin ang mga naiwan na baril at bala bago umatras. Bagamat takot na takot ay sinunod niya ang utos. Habang tumatakas ay nadapa siya at nahulog sa isang crater sa gitna ng no man's land. Paul, come on! Doon ay nakasama niya ang isang sugatang French soldier. Sa gulat at takot ay agad niyang sinaksak ito. Habang dahan-dahang namamatay ang kalaban ay napatitig si Paul. Ang dati niyang determinasyon ay napalitan ng guilt. Hindi niya kinaya ang kanyang ginawa at habang umiiyak ay humingi siya ng tawad sa bangkay at paulit-ulit na sinasabing patawarin siya nito. Samantala, sa kabilang banda karekap ay natanggap ni Erzberger ang balita na nagbityo na si Kaiser Wilhelm. Kasabay nito ay inutusan na siya ni Field Marshal Paul na tanggapin na ang kondisyon ng mga Allied forces. Makalipas ang ilang araw karekap ay bumalik si Paul sa kanilang unit at nadatnan niyang nagdiriwang ang mga sundalo. Akala nila ay natatapos na ang digmaan. Doon niya nakita si Tihadin na sugatan at inabot nito kay Paul ang scarf ni Franz bago ito tuluyang mawala ng lakas. Si Paul at Kaczynski ay nagdala ng pagkain para kay Tihadin, ngunit labis ang hinagpis ni Tihadin sa kanyang kapansanan kaya't sa desperasyon ay ginamit niya ang tinidor para wakasan ang kanyang buhay. Habang abala silang tinutulungan ni Tihadin, ay isang gutom na sundalo ang nagnakaw ng kanilang pagkain. Lumipas ang mga oras karekap, pagsapit ng alas 5 ng umaga, noong 11 ng Nobyembre, ay opisyal ng nilagdaan ni Erzberger ang kasunduan ng tigil putukan, epektibo pagsapit ng alas 11 ng umaga. Ngunit sa halip na umatras ay iniutos ni General Friedrich na ipagpatuloy ang labanan. Gusto raw niyang tapusin ang digmaan sa isang tagumpay ng mga Aliman, kaya't inutusan niya ang natitirang sundalo na maghanda para sa huling pag-atake. Samantala, sina Paul at Kaczynski ay bumalik sa pinagnakawan nilang farm upang magnakaw ng pagkain. Pumasok si Paul sa kamalig at kinuha ang gansa. Ngunit nakita siya ng anak ng magsasaka habang nagnanakaw ng itlog. Ikinandado siya nito sa loob ng kamalig upang tawagin ang kanyang ama. Ngunit nagawang makatakas ni Paul at tumakbo palayo sa bukid. Pagbalik niya ay pinakita niya kay Kaczynski ang mga itlog at sabay silang nagdiwang habang nilalaklak ang mga laman ng mga ito. Maya-maya ay nagpaalam si Kaczynski na iihi lang saglit sa gubat. Habang naglalakad siya ay nakita niya ang batang lalaki bit-bit ang isang baril. Ilang saglit lang karekap ay isang putok ang narinig ni Paul. Dali-dali siyang tumakbo papunta kay Kaczynski at natagpuan itong duguan. Tinamaan ito sa bandang tagiliran kaya agad niya itong binuhat at dinala sa pinakamalapit na ospital. Pero huli na ang lahat at patay na si Kaczynski pagdating sa base. Ang kanyang huling kaibigan sa gitna ng digmaan ay wala na karekap kaya tahimik na nagluksa si Paul. Kalaunan ay tinawag si Paul at ang iba pang mga bagong recruit papunta sa base ni General Friedrich. Doon ay inihayag ni Friedrich ang kanyang balak na isang huling pag-atake bago mag-alas 11 ng umaga para ipakitang ang Alemanya ay hindi tinalo kundi lumaban hanggang sa huli. Nagprotesta ang karamihan sa mga sundalo, ngunit ang mga tumutol ay agad na pinagbabaril. Tahimik at walang emosyon ay sumama si Paul sa kanyang unit. Wala na siyang damdamin at wala na ang dating bata na puno ng pangarap. Nagmarcha silang muli patungo sa pinakahuling labanan kahit alam nila na wala na itong saysay. Pagdating nila sa front lines ay nagsimulang maghanda ang mga Aleman para sa huling atake. Samantala, ang mga Pransis ay nagdiriwang, nagiinuman at nagpapakasaya dahil sa di umano'y katapusan ng digmaan. Tahimik na lumalapit ang mga Aleman sa trenches ng mga Pranses at handa nang magsimula ang labanan. Nagsimula nang umabante ang mga Aleman patungo sa trenches ng mga Pranses. Nang marinig ng mga Pranses ang kanilang mga yapak, ay naghanda sila para sa labanan. Si Paul ay sumugod sa trenches, nagpaputok at naghagis ng granada. Nang makarating siya sa trench, ay tumalon siya at nailigtas ang isang bagong recruit ng Aleman. Habang lumalaban sa putik, ay nakipagsapalaran siya sa isang sundalong Pransis at nahulog sila sa bunker.
Sa ilang saglit ng katahimikan ay nagtinginan sila ng sundalong Francis dahil ilang segundo na lang bago mag-alas 11. Ngunit bigla siyang tinaga mula sa likod ng isang sundalong Francis gamit ang isang bayoneta. Habang humihinto ang labanan, ay naging tahimik ang lahat. Tumingin ang sundalong Francis kay Paul, puno ng pagsisisi at tahimik na lumabas ng bunker. Si Paul, nasugatan at nangangalay, ay nahirapang tumayo at lumabas. Tumingin siya sa paligid at tinitingnan kung paano humupa ang digmaan sa paligid. Sa kalaunan ay natagpuan ng batang Aleman na nailigtas ni Paul ang kanyang katawan na puno ng putik. Pinulot nito ang scarf ni Franz na naipasa kay Paul mula kay Tihaden. Pagkatapos ay ipinakita na ang Western Front ay halos hindi gumalaw at higit sa 3 milyong sundalo ang namatay, ngunit nakamit lamang ang ilang daang metro ng teritoryo ng kalaban. At dito nagtatapos ang nakakalungkot na pelikulang ito, Karekap. Kung nagustuhan nyo, Karekap, ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!